Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang pakingitian muli ang inyong katabi? Okay? Dapat tayo maging masaya dahil sinabing, "This is the day that the Lord has made." Ito'y ginawa ng Diyos para sa atin. At gusto ng Diyos na maging masaya tayo dahil itinangi ng Diyos ang araw na ito para sa Kanya. Sabi nga sa Exodus 20, verse 20 verses 8 to 10, "Lagi mong tandaan at tilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit ang 7 araw ay para sa akin na iyong Diyos." Ito ay araw ng pamamahinga. Kaya meron talagang inilaan ang panahon para sa atin para tayo ay maging makapokus naman sa Panginoon. Dahil sa buong isang linggo ay talaga napaka-busy natin. At hindi man lamang nahihirapan ang Diyos na makipag-communicate sa atin dahil sa napaka-busy natin. Kaya ang Diyos ay gumawa ng isang napaka-espesyal na araw para kuhanin naman ang ating atensyon, para siya ay mapakinggan at para siya ay maluwalhati natin sa ating mga buhay. Kaya i-focus natin ang ating isip, ang ating puso sa Panginoon. Binigyan na daw tayo ng 6 na araw para isagawa natin ang lahat natin gagawin. At ang sabi, yun namang 7 ay para sa akin. Alam po ba ninyo yung kahilingan ng Diyos na yon? Kaya alisin na muna natin yung mga isipin natin sa ating mga iniwan, sa ating bahay, mga problema. Napakabuti ng Diyos. 6 na araw ang ibinigay sa atin, isa lamang ang Kanya. Samantalang ang totoo, sa Kanya lahat yan. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na isagawa ang lahat ng mga bagay para magawa natin at mabigyan naman natin ng atensyon sa Kanya ngayong araw na ito. Tayo po ay nasa ika-2 series break ng ating mga mensahe. At kung di ako nagkakamali ay sa next week ay start na ng series para sa aklat ng Genesis. Kaya magandang pagkakataon po ito para ang mga ibang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos ay maipahayag naman. Tayo po ay ang paksa po natin ay tungkol sa pagsubok. Napapanahon, talagang ang pagsubok ay nariyan, pero makikita natin ang mabuting layunin ng Diyos. Kung kayo po ay mga may Biblia, inyo pong pakibuksan sa Lucas chapter 22, verses 54 to 61. Andun na po ba kayo? Lucas chapter 22, verses 54 to 61. So kung kayo naroon na po, ay sundan po ninyo ako sa aking pagbasa. Verse 54, "Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila." Verse 56, "Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, 'Kasama rin ni Jesus ang taong ito.' Ngunit ikinailan niyon ni Pedro, 'Babae, ni hindi ko siya kilala.' Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan, 'Ikaw man ay kasama nila.' Ngunit sumagot siya,
Ginoo, hindi nila ako kasama. Pagkalipas ng may isang oras, iginigiit na naman ng isa sa naroon, siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Verse 60, ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro, at naalaala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Katulad ni Pedro, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, alam kong naghahangad tayo na magkaroon ng isang buhay na kung saan ay napaparangalan ang Diyos. Hindi po ba? Tayo merong malaking pitak sa puso natin na palaging maparangalan ang Diyos. Yung isang buhay na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kaluwalhatian, pagmamahal para sa mapapurihan. At yun naman ang inaasahan ng Diyos sa atin, na siya mapapurihan sa kabila ng kanyang mga ginawa sa buhay natin. Yun ang inaasahan ng Diyos sa buhay natin. At dahil sa mga pagsubok na ito marahil ang dahilan kung bakit ang marami sa atin ay nananalangin na, sana huwag naman dumating ako doon sa matinding pagsubok. Kayo ba'y nananalangin na, Panginoon, padali ako ng pagsubok? Yung ba ang ating panalangin? Hindi, ang panalangin natin palagi, Panginoon, iligtas mo ako sa mabigat na pagsubok. Karaniwan, hindi natin naunawaan at tinitingnan na ang pagsubok ay isang bagay na maaaring magdulot sa atin ng isang positibong epekto. Kadalasan, ang pananaw natin sa pagsubok ay parang parusa ng Diyos. Pag may mga pagsubok, ano kaya ang inasabi sa iyo ng Diyos? Ano kaya ang ginawa mo Diyos? Parang parusa. Ngunit sabi sa 1 Pedro chapter 1 verse 7, 1 Pedro chapter 1 verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Ang ginto daw po ay pinapadaan sa apoy. Ngunit ang ating pananampalataya ay pinapadaan sa matinding pagsubok para daw matiyak kung talagang ito'y tunay. Hindi natin naunawaan na ipinapahintulot ng Diyos ang pagsubok upang makilala natin siya ng lubusan at mabuksan ang ating mga mata para makita natin ang tunay nating kalagayan. Hindi ba yun ang mga realization natin minsan sa buhay natin, sa ating mga pagbubulay? Laging nagpapakilala ang Diyos at laging inihahayag kung anong kalagayan meron tayo. At kadalasan sa panahon ng pagsubok ay nakatuon yung pwede nating maranasang hirap. Yun ang nakita natin, yung pagsubok ay talaga ang kasunod nito ay yung mahirap na pwede nating daanan. Hindi natin nakikita yung magagawa ng Diyos sa panahon ng pagsubok, kundi nakikita natin ay yung hirap na daranasin. Hindi natin nakikita kung ano yung nilalayo ng Diyos. Nalilimutan natin na sa pamamagitan ng pagsubok, mas nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos kaysa panahon ng kaginhawahan. Mas lalong nating na-appreciate man din ng Diyos na panahon ng pagsubok, kaysa doon sa kaginhawahan, mas lalo natin nakikilala ang Diyos. Sabi ni Oswald Chambers, before God can use a man greatly, He must wound him deeply.
Anong ibig sabihin? Na bago tayo magamit ng Diyos sa mga dakilang bagay, kailangan nating dumaan sa malalim na sugat o malalim na karanasan, mahirap na karanasan, para daw tayo magamit ng Diyos. Sa mga halimbawa sa Biblia, talagang bago naging kagamit-gamit ang mga lingkod niya, ay dumaan sila sa matinding sakit ng buhay. At doon naman nila napatunayan ang kapangyarihan ng Diyos at lalo silang nagamit ng Diyos. Marahil ikaw, kapatid, ay nasaktan sa sarili mong mga desisyon. O ikaw ay nagkamali sa isang bagay at ngayon ay pinagsisisihan mo. Lahat tayo ay nakakaranas ng kabiguan. Kahit anong gawin nating pagsisikap, lahat tayo ay nakakaranas ng pagkabigo. Katulad ni Pedro, matapos siyang mabigo sa pagsunod, doon niya na-realize ang maraming mga bagay sa kanyang buhay. At ganoon din naman sa buhay natin, mga kapatid. Matapos nating mapagdaanan ang mga pagsubok, nare-realize natin ang mga bagay na mali. At kung minsan iniisip natin na meron pa bang lugar ako sa plano ng Diyos? Dahil sa mga kabiguan, marami tayong natutuklasan sa ating sarili at sa Diyos. At minsan, mga kapatid, ang pinakamatinding aral ay nasa matinding karanasan. Alam natin yan, napatunayan natin yan, na matinding aral ay nasa matinding karanasan. Kaya tayong mga magulang, sa ating mga anak, wala tayong tigil ng kapapayo dahil naranasan natin ang hirap na yon. Kaya naman tayo nakakapagpayo sa ating mga anak at sa ibang mga tao. Ngayong umaga, mga kapatid, ay kukuhaan natin ang aral, ang kabiguan sa pamamagitan ng buhay ni Pedro. Isang buhay na tinawag ng Diyos sa simpleng manggagawa, si Pedro. Tinahak ang landas ng paglilingkod. Bumagsak ng matindi. Ngunit ibinalik ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ang tanong ngayong umaga ay, ano ba ang naidulot ng kabiguan kay Pedro? Ano ba ang naidulot ng kabiguan kay Pedro? Una, nakita niya ang kanyang tunay na kalagayan. Nakita niya ang tunay niyang kalagayan. Sa Lucas 22 verse 60, ay sumagot si Pedro. Andito po ba kayo? Ay wala na ko yung na dyan. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang tumilaok ang manok. 61, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalaala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok, sa araw na ito, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Sa puntong ito, mga kapatid, ay naalaala ni Pedro kung paano ito sinabi ni Jesus sa kanya. Nung wala pa ang pagsubok, ay sinabi ni Pedro na, Panginoon, handa akong mabilanggo at mamatay, nakasama kayo. Yan ang dialogue ni Pedro bago dumating ang pagsubok. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo akong ikakaila. Ang titig ni Jesus ay nagdulot ng epekto, matinding epekto kay Pedro. Hindi na alaala ni Pedro ang pinag-usapan nila ni Jesus. At habang si Jesus ay dinakip, ay si Pedro naman ay malayo at susunod-sunod kung saan dadalhin si Jesus, malayo siya. Ang titig ni Jesus ay lumikha ng confrontation at confirmation sa puso ni Pedro. Ano daw? Ang titig ni Jesus ay nagkaroon ng confrontation at confirmation sa puso ni Pedro.
Na-realize ni Pedro kung ano ang totoong kalagayan meron siya. Akala ni Pedro ay matatag siya na tagasunod ni Jesus. At nagsabi siyang, mamamatay ako, Panginoon, para sa iyo. Ngunit dumating ang pagsubok at siya natakot at bumigay. At itinanggi si Jesus. Hindi po ba yan ang nangyari? Itinanggi si Jesus. Hindi niya pinanindigan ang kanyang pangako. Hindi siya totoong matapang. Hindi siya tapat kay Jesus gaya ng kanyang inaakala. Anong klaseng alagad si Pedro bago ang pagtatakwil? Sa Lucas 22, verse 31 to 34, ay ipinakita na siya hindi handang makinig sa babala ni Jesus. Hindi siya handang makinig sa babala ni Jesus. Akala niya ay kaya niyang tumayo na mag-isa sa sariling lakas. Masyadong minamaliit ni Pedro ang pagsubok na sinasabi ni Jesus. Hindi niya naunawaan kung gaano siya kahina. Sobra niyang pinahalagahan ang kanyang sariling kakayanan para harapin ang pagsubok. Marahil ay sinabi ni Pedro sa kanyang sarili, Panginoon, kayang-kaya ko ito. Makakayanan ko ang gabing ito. Ang pagsubok na ito. Hindi ako tatakbo. Hindi kita iiwan. Hindi man lamang kinabahan si Pedro. Hindi ba yan ang kalagayan ni Pedro bago dumating ang pagsubok? Na hindi kita, Panginoon, iiwan. Hindi man lang ako tatakbo. Ganyan po ba tayo sa Panginoon? Ano ang lesson sa atin ng mga pangyayaring ito? Na nabibigo tayo kapag ipinagwawalang bahala natin ang mga salita ng Diyos. Ano daw po? Na kapag hindi natin binibigyan pansin ang salita ng Diyos, mabibigo tayo kapag hindi natin pinakinggan yun. Nakita natin na mula sa pagiging matapang sa salita, ay nauwi si Pedro sa pagsisinungaling, paglayo at pagkakaila. Nakita niya ang kanyang puso na hindi pala siya matapang, kundi puno ng kaduwagan at kasinungalingan. Yan ang tunay na kalagayan ni Pedro, mga kapatid. Ganito ang sabi sa Mateo chapter 26 verse 40. Mateo verse 26 verse 40. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Bago dumating ang pagsubok, ay nagpaalaala ang Panginoon. Niyaya ng Panginoong Hesus si Pedro, ang sabi niya, hindi ba kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang para manalangin? Sa puntong iyon, si Jesus ay hirap na hirap ang kalooban at nananalangin siya na mapagtagumpayan niya, na makayanan niya, na ang daranasing hirap na meron siya. Sinuko niya ang kanyang kalooban sa Diyos bilang tao. Ngunit si Pedro, sa halip na manalangin, ay natulog. Bakit? Dahil iniisip niyang kayang-kaya niya ito. Hindi niya pinansin ang darating na pagsubok at sa isip nila ay hindi kailangan maghanda. Parang feeling na hindi nila kailangan ang tulong ng Diyos. Sapat ang kanilang lakas. Ang sabi po, kung ano ang hindi mo ipinapanalangin, iyon ay ang bagay na inaasahan mong kayang-kaya mong gawin. Ano daw? Yung mga bagay na hindi mo ipinapanalangin,
ay inaasahan mong kayang-kaya mong gawin yon. Ngunit mabibigo talaga tayo kung aasa tayo sa ating sarili. Sabi nga ng isang awit, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. O sabihin mo sa katabi mo, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Yan. Hindi hallelujah lang, parang pag nandito puro hallelujah. Hindi ganun po. Ang buhay Kristiyano, ang totoo, araw-araw natin kailangan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, araw-araw natin kailangan ang Diyos sa ating buhay. Kapag hindi tayo nanalangin, sinasabi natin sa Diyos na hindi natin sa kailangan. Hindi ba? Hindi ba, pag dumating ang pagsubok, sigsig ang ating panalangin. Pag walang pagsubok, madalang na ang ating panalangin. Ano ang ibig sabihin? Na kapag hindi daw tayo nanalangin, hindi natin kailangan ang Diyos. Ngunit alam natin ang totoo, hiwalay sa Diyos, wala tayo magagawa. At mauwi lagi tayo sa kabiguan. Noon, buong lakas niyang ipinangako na hindi niya iiwan si Jesus kahit sa kamatayan. Pero sa panahon na kailangan ni Jesus, ang presensya ni Pedro, ang presensya ng mga alagad, siya'y iniwan. Malayo si Pedro. Nandun nga si Pedro pero napakalayo. Maaasahan mo ba ang tulong ng malayo? Hindi natin maaasahan ang tulong ng isang taong malayo. At ganoon ang kalagayan ni Pedro, malayo siya. Noong gabing iyon, sa Mateo 26:35, ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang mga alagad. Ang kasama ni Pedro, yun din ang sinabi, mamatay man ako, talagang hindi ko, nang tanungin sila ng mga babae, ganito na ang sagot nila, mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Ngunit pagkasabi nito, tumilawak ang manok. Na nangangahulugang hindi na siya mahandang mamatay kay Jesus. Tangging kamatayan na si Pedro. Tangging kamatayan. Siguro bukod pa sa pagsasalita ng pagtanggi, ang iling ay kainamang, hindi. Ganyan ang kalagayan ni Pedro. Ganyan din po ba tayo minsan sa ating mga buhay, sa mga taong kinikilala tayo mga mananampalataya, pero minsan na itinatanggi natin tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ang nakakasakit pa, hindi man lamang tinawag ni Pedro si Jesus sa kanyang pangalan. Ang sabi niya, ang taong iyan. Itinanggi niya ang kanyang kaugnayan, pati ang kanyang nalalaman tungkol kay Jesus. Samantalang si Pedro ang unang-una nakakaalam ng pagka-Mesiyas ni Jesus. Ipinapakita lang nito na talagang sa puntong ito ay sinakripisyo niya ang kaugnayan niya sa Diyos upang makaiwas at mailigtas ang kanyang sarili sa sitwasyon. Noon, handang itaya ni Pedro ang kanyang buhay para kay Jesus. Ngunit ngayon, itinataya niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-iwas at pagkakaila. Ang tunay na Pedro ay punong-puno ng kahinaan. Yan ang realization ni Pedro sa kanyang buhay. Yun ang kanyang natuklasan. Siya ay punong-puno ng kahinaan. At tila, sa simpleng pagtingin ni Jesus kay Pedro, ay naging salamin ng katotohanan. Sa pamamagitan ng kabiguan, nakilala niya ang kanyang kahinaan, ang kanyang kayabangan at ang kanyang limitasyon. Hindi pa pagmayayabang yung Panginoon.
Hinding-hindi ko kayo iiwan. Ngunit ang maganda, ang pagsubok na ito ay biyaya kay Pedro. Take note, ang pagsubok na ito ay biyaya kay Pedro dahil nabuksan ang kanyang mga mata sa tunay niyang katauhan. Hindi ba? Napakagandang pagsubok yun na binuksan. Nabuhay sana si Pedro ng panahong yun ng ganun sa kanyang kalagayan na kung hindi dumanas siya ng matinding pagsubok. Ganun din naman tayo mga kapatid. Sinasadya ng Diyos na ilagay tayo sa mahirap na kalagayan upang ipakita lamang ang kalagayan ng ating puso at turuan tayong palaging umasa sa Kanya. Yan ang layunin ng Diyos sa pagsubok, hindi para tayo pahirapan. Ngunit kung minsan sa pagsubok, ang tingin natin pinahihirapan tayo ng Diyos, hindi po. Ang layunin ng Diyos ay para buksan ang ating mga mata, makita natin ang ating kalagayan, ang ating puso, at turuan tayong palaging umasa sa Kanya. Hindi naman masama sa Diyos na aminin natin na tayo mahina. Hindi naman yun nakakapagpababa ng ating pagkatao na aminin sa Diyos na tayo mahina, na hindi natin kayang igahod ang ating buhay, na wala siya. Kahit ang paggawa natin ng mabuti, ay hindi natin kaya kung wala si Jesus sa buhay natin, mga kapatid. Ang palaging laman ng ating puso ay masama. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti ay dahil tinutulungan tayo ng Diyos sa makagawa. Yan ang totoo, mga kapatid. Kaya, kung hindi natin aaminin na hindi tayo mahina, hindi tayo totoong magiging kagamit-gamit sa Diyos. Maaari nakakagawa tayo, pero sa sarili natin kakayanan yun. Kaya ano nangyayari? Nabibigo tayo. Nabibigo tayo. Pero kung araw-araw nating isasali ang Diyos sa bawat gawain natin at aaminin natin, Panginoon, sa araw na ito, samahan mo ako dahil hindi ko kaya ito. Nakakatuwa kapag napakinggan sa isang mananampalataya yung salitang kapag luluubin ng Diyos. Hindi ba yun ay mga palatandaan na kinikilala ng taong ito, ng isang mananampalatayang ito, na ang lahat ng bagay ay kontrol ng Diyos. Wala sa Kanya ang kontrol. Kaya, ang sabi doon sa isang bahagi ng banal na kasulatan ay, ang sabi daw ay napakaraming plano nung isang mayaman. Ganito ang gagawin ko, ganito ang gagawin ko. Sabi ng Panginoon, hangal, hindi mo alam na bukas ay kukunin ko na ang iyong buhay. Ang dapat maging sa loobin ng isang mananampalataya sa kanyang mga plano ay sasabihin niyang kung ito'y luluobin ng Panginoon. Sabihin mo kung ito'y luluobin ng Panginoon. Huwag tayong umasa, huwag tayong palaging parang tiyak na tiyak ang mga bagay. Marahil, ipinapahintulot ng Diyos yun. Pero pagdating doon sa gitna, tirik. O bago tayo tatawag sa Panginoon, Panginoon, tulungi po ako. Hindi ba ganun kadalasan ng ating mga practice? Na nagpapasya tayo sa ating sarili, bago pag nabigo tayo, malapit tayo sa Panginoon. Ayun na, ang gusto pala ng Panginoon ay alamin natin ang kanyang kalooban. Dahil alam natin na ang kalooban ng Diyos ay siyang pinakamabuti. Dahil alam ng Diyos ang bukas. Alam ng Diyos ang bukas. Hindi natin alam kung ano ang bukas. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Ganun po ang ating buhay. At yun ang napakagandang nais ng Diyos na matutunan nating palaging umasa sa Kanya. Ngayon, sa kabila ng mga karanasan, kung minsan hindi tayo natututo, kaya ang nangyayari, ipinapahintulot pa rin ng Diyos na tayo mabigo para hayaan na makita natin ang ating sarili kung ano ang ating kalalagayan. Alam nyo,
ayaw ng Diyos na mabibigo tayo. Ayaw na mabibigo tayo. Parang ang mga magulang natin, ayaw ng mga magulang na mabibigo tayo. Pero kailangan ng Diyos na ipaintulot ang kabiguan para tayo ay matuto at hindi tayo umasa sa ating sarili. Sana'y naging sapat ang unang karanasang ito ni Pedro na makilala niya na siya pala ay mahina at hindi niya kayang igawad ang kanyang sarili. Gusto kong tandaan natin na ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi easy lang. Na parang tayo ay kung ano lamang, hindi po. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan po ang tunay na nating kalagayan. Ang buhay ng mananampalataya ay hindi easy lamang. Ang ating kalaban ay hindi natin nakikita. Siya'y hukbo ng mga kasamaan. Hindi basta-basta ang laban. Kaya, kailangan nating araw-araw ang Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Diyos araw-araw. At humingi tayo ng tulong para hindi tayo mabigo. Okay? Padalawang bagay na nagdulot ng magandang aral kay Pedro ay nagdulot ng tunay na pagsisisi. Sabi sa verse 62, lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Ang kabiguang ito ang nagtulak kay Pedro para siya magsisi. Ano ba ang nagawa ni Pedro ang kasalanan? Noon, itinanggi niya ang nagawang kasalanan ni Pedro, itinanggi niya si Jesus. Madali para kay Pedro na tuluyang mahulog sa kanyang kasalanan. Madali sa kanya yon mula sa isang panibagong kasalanan. Unang naging kasalanan ni Pedro, itinanggi niya si Jesus. Nakasama niya. Padalawang kasalanan niya, itinanggi niyang hindi niya kilala si Jesus. Patatlo, ay sinumpa niyang hindi niya nakikilala si Jesus. Nakita po ninyo, mula sa simpleng pagtanggi, ay nauwi sa marahas na pagtanggi. Hanggang sa hayagang matinding pagtanggi. Lalong lumala ang kanyang ginawa at gayon din ang maraming mga kasalanan. Hindi pa, malinaw po, parang simple lang. Hindi nakikita natin yung damage sa unang pagkakamali. Pero sa padalwa at patatlo, doon natin nakikita ang malaking damage ng kasalanan ni Pedro. Hindi alam ni Pedro na akala niya ay yun lamang. Hindi niya alam ni Pedro na ang kasalanan ay may susunod pa. Sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 13, samantalang ang masama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Hindi natin nakikitang direktang sinabi na si Jesus ay nagsisi. Ngunit ang tagpo noong siya ay titigan ni Jesus, ay naalaala niya ang sinabi ni Jesus, kaya nga siya lumabas at umiyak ng buong pait. Anong ibig sabihin nun? Nag-iyak-iyakan lang ba si Pedro? Hindi. Talagang totoo siyang nagsisi. Talagang totoo siyang nagsisi. Ang titig ni Jesus ay nagsilbing rebuke kay Pedro at nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang puso at inakay siya nito sa totoong
pagsisisi. Ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi na tayo matititigan ni Jesus dahil hindi natin kasama si Jesus. Pero ang salita niya, ang iniwan niya, bilang paalaala, bilang magre-rebuke sa atin. Kaya pag meron tayo nababasa ang pagre-rebuke, ay huwag nating isiping, ay, kay brother Israel yun. Hindi. Ang Diyos daw ay nangungusap sa palaging personal. Hindi siya nakikipag-usap sa akin para sa iyo. Siya ay makikipag-usap para lamang sa akin. Ganun po. Ang Diyos ay personal. Naalaala niya ito nang titigan si ni Jesus, ay yung rebuke na yun ay talagang dumaloy hanggang sa kanyang budhi. At napagtanto niya kung gaano kasama ang ikaila si Jesus. Na-realize niya na napakasama palang itanggi si Jesus. Ang talikuran si Jesus. Hindi lamang siya Panginoon ni Jesus, kundi kaibigan siya ni Jesus. Hindi ba tayo ay Panginoon natin si Jesus at kaibigan din naman natin si Jesus? Di ba? Pero ito ang matindi na ang realization ni Pedro ay napakasama pala ng ginawa niya nang itinanggi niya si Jesus. Sa paanong paraan natin itinatanggi si Jesus? Na-realize si Pedro na hindi na siya takot sa Diyos. Di ba? Hindi na siya takot sa Diyos, takot na siya sa tao. Noon, takot na takot siyang humiwalay sa Diyos at nangako pa siya. Takot na siya sa tao at hindi na siya takot sa Diyos. Ang tiwala niya ay wala na sa Diyos, bagkos nasa kanyang sarili na. Pero maganda kay Pedro, naunawaan niya ang kanyang pagkakamali. Pero sabi ko nga kanina, ang pagsubok na ito'y biyaya kay Pedro. Dahil bago pa man mangyari ito, ay sinabi sa Lucas 22 verse 32. Lucas 22 verse 32, ngunit ipinanalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay nagbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus na ipinanalangin kita na huwag kang mabigo. Alam ni Jesus na mabibigo si Pedro. Kaya ang sabi niya, ipinanalangin ko na huwag kang manghina. Ibig sabihin talagang dumaan siya sa matinding pagsubok. Kaya ang panalangin ng Panginoon Jesus ay huwag manghina ang kanyang pananampalataya. At sinabi niya, at ikaw pagbalik mo sa akin, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sa madaling salita, babagsak talaga si Pedro. Pero hindi yun ang katapusan. Sa buhay natin mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, hindi yun ang katapusan. Yun pa lamang ang pasimula na tayo na lubos nating makikilala ang Diyos sa ating buhay. Ang purpose, may purpose ang pain and failure. Sabi nga ng isang quotation, failure is not final. Sana matandaan natin yun. Failure is not final. Ang pagbigo na kasama si Jesus ay hindi katapusan. Ang tunay na pagsisisi ay ang Diyos mismo ang kumikilos sa puso natin upang tayo'y makabalik sa Kanya. Nakakatuwa mga kapatid na may lugar ang Diyos para sa ating mga kabiguan. May lugar ang Diyos para sa ating mga kabiguan. Nais niya na ipakita sa atin na kailangan natin siya. At siya ang gumagawa sa atin ng kababaang loob at kahandaang bumalik sa Kanya.
sa kwento ni Pedro at ni Judas ay magkaiba ang nangyari. Ganito ang nangyari kay Judas sa Mateo chapter 27 verse 3. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisisiya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Verse 4, sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni anumang bahid ng kasalanan. At sumagot ang mga tao, ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. At inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 3 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Nakita natin mga kapatid na si Judas ay nagsisi rin, puno ng pagsisisi sa kanyang damdamin. Ibinalik niya ang kanyang mga ninakaw. Nakita niya ang kanyang mga ginawa ay mali. Ngunit, inakala niyang tapos na ang kanyang kwento sa kanyang buhay. Akala niya ay wala na siyang pag-asang makabalik sa Diyos. Akala niya ay tapos na si Jesus sa kanyang buhay. Yun ang pag-aakala ni Judas sa kanya, kaya siya nagpakamatay na parang wala ng solusyon sa kanyang buhay. Pinili niya ang kamatayan. Sa palagay niyo, nagsisi ba si Pedro o hindi? Nagsisi siya, pero hindi tunay na pagsisisi. Ang tawag po doon ay remorse, yung pagsisisi o panghihinayang, yung walang kababaang loob. Ang totoo, naawa lamang si Pedro sa kanya sarili. Si Judas, Si Judas. Sorry po. Gising pa talaga kayo, Salamat po sa Panginoon. Buti alam naman ninyo kahit mali ako. Opo, talagang nagsisi si Judas pero hindi sa ikabuturan ng kanyang puso. Siya ay naawa sa kanyang sarili, sa kanyang ginawa. Kaya siya ay nagpakamatay. Para daw katulad ito ng mga taong pabalik-balik sa kulungan, after na mahuli, nagsisisi, pag nakalaya, babalik muli siya doon sa kanyang dati. Hindi dahil tayo nalungkot, ay ang ibig sabihin na nun ay nakapagsisi na tayo. Hindi po. Ang pagsisisi ay inaamin na tayo nating wala tayong magagawa, wala tayong maibabayad sa lahat ng nagawa nating kasalanan. Lumapit tayo sa Diyos na walang-wala, na desperado ang ating buhay kung hindi tayo tutulungan ni Jesus. Kailangan natin kilalanin na tayo'y nagkasala at kailangan natin si Jesus. At hilingin natin ang kahabagan ng Diyos na tulungan tayong makaalis sa kasalanan yon at maibalik sa Kanya. Kuminsan, kapag tayo'y natiyak ang ating mga kasalanan, kuminsan ang mga argumento natin ay dahil naman kay Kuan, kaya ako'y nagaganito. Hindi ba may mga ganong dialogue tayo? Parang iba ang sinisisi natin. Hindi po. Ang tunay na pagsisisi ay hindi na kung ano-ano pa ang kailangan mong i-justify para mapawalang sala. Kailangan mong aminin na ikaw ay totoong nagkasala at kailangan mo ang Diyos. Mayroon tayong choice. Gaano man ka-challenging at difficult ang sitwasyon, tayo pa rin ang magpapasya ng tugon natin kung ano ang pipiliin o susundin natin. Alam niyo, ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng kagalingan. Ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng kagalingan at mas malapit na kaugnayan sa Diyos.
At ang maganda, nangako ang Diyos na tayo ay patatawarin. Hindi ba yun ang sinabi ng Diyos sa 1 John 1:9? Na ang sabi, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Patatawarin daw tayo ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng kasalanan natin. Ano ang kailangan lamang natin gawin? Kailangan nating maging matapat sa Kanya. Aminin sa Kanya. Ngunit dapat tayo maging malay sa ating mga kasalanan upang alam natin kung saan tayo babangon at kung saan tayo magpapabago sa Diyos. Yun ang mahalaga, alam natin ang ating kasalanan at alam natin kung ano ang ipababago natin sa Diyos. Sabi nga, hindi natin maipagsisisi ang mga bagay na hindi naman natin alam na mali. Kailangan talaga nating ma-realize kung ano talaga ang ating kasalanan at yun ang maihingi natin ng tawad sa Diyos. At ganito ang pangako ng Diyos sa awit 103 verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din naman inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung tayo ay tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, makatitiyak tayo sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos at kapatawaran dahil kay Kristo. Yun ang pangako ng Diyos, kaya huwag tayong mag-aalinlangan. Ano ang naidulot ng kabiguan? Patatlo. Una, ano nga? Na-realize niya ang kanyang tunay na kalagayan. Padalawa, siya ay nagsisi ng tunay. At patatlo, ay yung pagsunod. Na-realize niya yung totoong pagsunod. Sa Lucas 22 verse 62, lumabas siya, si Pedro, at umiyak ng buong pait. Anong ibig sabihin? Na nakita ni Pedro ang kanyang tunay na kalagayan at nagsisi siya. Siya'y lumabas, ang sabi, siya'y lumabas at umalis sa lugar na yon. Hindi siya nanatili doon sa lugar na yon. Siya'y umalis. At ang sabi, nang muling pagkabuhay ni Jesus, siya ay kasama ng mga alagad. At sa Lucas 24, verse 10 to 14, ay sinabing, naroon si Pedro nang ibalita ng mga Maria sa mga apostol ang sinabi ng anghel tungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Sa Mateo 26, verse 56, at Marcos chapter 14, verse 50, ay sinabing, tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. At sa ikatlong araw, sila'y natagpuang magkakasama. Yan po ang senaryo noong si Jesus ay nasa ganong kalagayan. At sa Lucas chapter 22, verse 31 to 32, personal na sinabi ni Jesus kay Pedro na ang pagsubok ay tiyak at babagsak si Pedro. Ngunit nauna rin ang bilin niya na kapag nagbalik si Pedro, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Kay Pedro, iniwan ni Jesus ang responsibilidad na pangunahan ng 10 pang mga alagad. Kahit alam niyang mabibigo si Pedro. Nakita po natin na sa kabila ng pagkukulang ni Pedro, na sa kabila ng pagkakasala ni Pedro, minahal at pinatawad pa rin siya ni Jesus. Welcome na welcome pa rin si Pedro sa ministry. Ang maganda lang kay Pedro, talagang totoo siyang nagsisi. At alam ng Diyos yun. Ang maganda kay Pedro, hindi siya nanatili sa kanyang pag-iyak. Hindi siya nanatili sa pag-emote. Hindi nanatili siya sa kanyang pamimighati. Totoo, guilty siya, napatunayang
Nagkamali siya, ngunit hindi tumigil ang kanyang buhay doon. Ano nakita natin? Hindi siya tumigil doon. Hindi katulad ni Judas na tumigil na siya. Siya'y lumabas at kumilos. At tinanggap niya ang kapatawaran ni Jesus at pinatunayan ang kanyang pagsisisi sa paraan ng pagsunod. Yun naman talaga ang proof na kapag tayo nagsisi, ay ang kasunod nun ay pagsunod. Pinatunayan ni Pedro yun. At ginawa niya kung ano ang sinabi ni Jesus. Kaya nung araw na yon, hindi lamang namatay ang pagkatao, hindi lang namatay si Jesus, kundi namatay din ang dating pagkatao ni Pedro. Gusto ko pong ulitin, namatay ang dating pagkatao ni Pedro, na dating siyang sinungaling, na dati siyang mayabang. Matindi ang kanyang dating dinaanan ni Pedro. Pero ngayon na tinanggap niya ang kapatawaran ng Panginoong Jesus, nabago ang kanyang buhay. Umalis si Pedro sa lugar na yon, nabitbit ang bagong pagkatao ni Pedro, ang kanyang bagong puso at malalim na pagkakilala kay Jesus. Ready na si Pedro na sumunod sa Panginoon ng totoo. Wala nang pagtanggi. Handa na si Pedro sa mas malalim na paglilingkod. At sabi sa Juan 21, verse 16 to 17, nagpakita si Jesus kay Pedro at sa 6 na iba pang alagad habang sila ay nangingisda sa lawa. Pagdating ni Pedro sa dalampasigan, 3 beses siyang tinanong ni Jesus kung iniibig siya. At sa pagbubukang liwayway, at sa kabila ng mga pagkukulang ni Pedro, minahal at pinatawad siya ni Jesus. Yun ang katunayan. Sa pagkakataong yon, pinagtibay ni Pedro ang kanyang pag-ibig kay Jesus. Kaya ibinalik naman ng Panginoong Jesus ang malaking ministeryo, malawak na ministeryo. Ang sabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Binigyan muli siya ni Jesus ng utos bilang patunay ng kanyang pag-ibig. Ano ang naging katibayan nito? Naniwala si Pedro sa kapatawaran na inalok sa kanya ni Jesus. Sana'y sa ating paglapit sa Panginoong Jesus, maniwala tayo, kung totoong nagsisi, maniwala tayong pinatawad tayo ng Diyos. At sabi, sa tulong ng Banal na Espiritu, ang dating Pedro na duwag at higit na nagpahalaga sa kanyang buhay ay nagkaroon ng katapangan na sumunod kay Jesus. Ano ang dahilan nung una? Natatakot siyang sumunod. Natatakot siya sa mga tao. Ngunit sa araw ng Pentecostes, dumating ang Banal na Espiritu sa mga taga-sunod ng Panginoon, sa mga alagad. At sinabi sila lahat ay napuspos ng Espiritu. At sabi sa Gawa, chapter 2, verse 1 to 41, nang magtipon ang karamihan, lumapit si Pedro upang mangaral at humigit kumulang 3,000 tao ang nabautismuhan at nadagdag sa iglesia. Ano daw po? Si Pedro ay tumayo at nangaral sa 3,000, marami pero 3,000 tao ang nadagdag sa iglesia at nabautismuhan. Wow! Ang dating Pedro na puno ng takot sa 3, pero 1,000 tao hindi na siya natakot. Bakit? Dahil na-realize niya ang kanyang buhay na siya pala ay hindi magiging kagamit-gamit sa Panginoon kung hindi niya isusuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Totoo naman, nagiging kagamit-gamit lamang tayo
kapag totoo na ang ating sarili ay para sa Panginoon, handa na tayong isuko sa Diyos ang ating buhay. Ang dating Pedro na takot sa tatlo na nagtanong sa kanya ay naging matapang sa harap ng 1,000 tao. Ang Pedro na kinakaila si Jesus, dati ay kinakaila si Jesus, pero siya ay nagpatotoo sa 1,000 tao. At sa Gawa chapter 5, verse 16, si Pedro kasama ng iba pang mga alagad ay nakapagpapagaling na may mga karamdaman at mga pinahihirapan ng masamang espiritu. Ngunit talagang ang kaaway ay hindi na tatapos o hindi sumusuko. Ang sabi, dahil sa inggit, ipinahuli ng mga pinunong pari at mga Saduseyo ang mga apostol at ikinulong sila. Ngunit sinabi ng Biblia na dumating ang isang anghel ng Panginoon at binuksan ang pintuan ng bilangguan at inilabas sila ng mga anghel. At ang sabi, humayo kayo, tumayo sa mga templo at ipahayag ninyo sa mga tao ang tungkol sa bagong buhay na ito. At Gawa chapter 5 verse 20, nang magbubukang liwayway, pumasok agad ang mga alagad sa looban ng templo, nagsimulang magturo. Ngunit pagkatapos, ipinatawag sila ng mga membro ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo, at sila ipinahagupit. Inutusan silang huwag nang magsasalita sa pangalan ni Jesus, at pagkatapos ay pinalaya sila. Nang umalis sina Pedro at ang mga apostol mula sa Sanhedrin, sila'y nagalak sapagkat itinuring silang karapat-dapat na magdusa alang-alang sa pangalan ni Jesus. Nakita natin ang bagong Pedro. Ibang-iba na ang nakilala nating Pedro noon sa Pedro ngayon. Yung unang Pedro, takot na takot. Pero ngayon, itong Pedro ay nawala na ang takot. Bugbugin man, pahirapan man, anumang pagpipigil, ay hindi siya kayang pigilin. Ibang klase ano? Naging unstoppable si Pedro. Hindi siya mapigilan. Hindi naging katapusan ang kabiguan ni Pedro sa kanyang buhay. Yun ang maganda. Siya'y naging kagamit-gamit pa rin sa ministeryo. Ang tanong ay, paano na lang kung tumigil si Pedro doon sa kanyang karanasang yun? Paano kung tumigil si Pedro? Katulad ni Judas. Ang sagot ay, hindi sana niya naranasan ang dakilang mga bagay kasama si Jesus. Alam niyo mga kapatid, kapag tumitigil na tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, tumitigil na tayo sa ating mga paglilingkod, hindi na talaga natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pag-aaral namin ng Experiencing God, nararanasan lamang ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon na tayo ay humahakbang. Kaya huwag tayong matakot na hakbangin. Huwag tayong matakot na mabigo. Naniniwala ako mga kapatid na hindi nag-iisa si Pedro sa karanasang ito. Ito'y karanasan din natin. Bagamat hindi hayag na hayag minsan. Ang katulad ni Pedro, hayag na hayag talaga. At mismong ang Panginoon pa o ang mga taong hindi mananampalataya ang nakawitness ng kahinaan ni Pedro. Maraming pagkakataon rin na akala natin sobrang lakas natin. Akala natin parang hindi natin kailangan ng Diyos. Minsan na rin nating sinabi na handa tayong gawin ang lahat. Lalo na kapag maluwal ang buhay natin, parang ang dali-dali natin sumunod. Pag maluwal ang buhay,
Kahit anong mga duties, po, sige po, sige po. Pagdating ng problema, ay hindi na po muna ako. Ganito po, ganito po. Kuminsan, nangangako tayo sa Diyos. Aminin natin mga kapatid minsan na binabaliwala din naman natin minsan ang paalaala ng Diyos sa buhay natin. Binabaliwala natin dahil umaasa tayo na kaya natin gawin yun. O kaya binabaliwala natin dahil ayaw nating sumuko sa Diyos. Gusto natin pa rin patunayan ang gusto natin. Pero huwag na tayo magtatangka dahil naranasan na natin ang naranasan ni Pedro. Pwede nating maranasan kung patuloy tayong tatanggi at magmamalaki at magmamataas sa Diyos. Kagaya ni Pedro, binaliwala niya ang paalaala ng Panginoon. At siya'y bumagsak. Dapat, sa panahon ng pagbagsak, dapat hindi doon natatapos ang buhay natin. Magpatuloy pa rin tayo mga kapatid. Kahit sa unang pagkakataon, nabigo natin ang Diyos. Pero, ibinabangon tayo ng Diyos para sa pangalawang pagkakataon, tayo naman ay makapaglingkod ng totoo. Sana'y huwag tayong mapigilan ng ating mga kabiguan. Huwag tayong maging kagaya ni Judas na tinuldo ka na ang kanyang buhay. Siya na mismo ang nagpasya. Manatili tayo sa paglilingkod. Ang karanasan ni Pedro ay nagbigay ng isa pang pinakamagandang kwento sa tagumpay ng Biblia. Natutunan natin na kaya tayong patawarin ng Diyos kapag tayo nabigo at tutulungan niya tayong magtagumpay muli. Ang buhay ni Pedro ay patotoo na ang kabiguan ay hindi huling salita. Ano daw? Ang patotoo ni Pedro na ang kabiguan ay hindi huling salita, kundi ito'y panahon ng pagtitiwala sa Diyos. Ganito po ang gusto kong tandaan natin, na kahit tayo nabigo, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos. Kahit tayo mabigo, pwede pa rin tayong gamitin. Katulad ni Pedro, siya nabigo, pero siya ginamit pa rin ng Panginoon. Ang choice ni Pedro ay magpatuloy. Ang choice ni Judas ay tuldukan ang buhay. Sana huwag natin gayahin si Judas, ha? Kung natin gagayahin, huwag tayong magpakamatay. Ang Diyos na ang bahalang kumuha sa atin. Pero palagi ipinapaalala na mas mabuti ang sumunod sa Diyos kaysa tayo manatili sa ating kalagayan. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay daan ng pinakamalalim na pagkatuto sa ating buhay. Ano po? Ang pinakamalaking kabiguan natin ay magiging daan para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong matakot. Magsimula at gawin ang mga bagay na pansamantalang natigil kung mayroon mga bagay na natigil. Huwag nating isipin na nagkamali tayo at yun na ay wala na tayong pagkakataon. Hindi po. Nagkamali tayo dahil naniwala tayo na ang lahat ng bagay ipinapangyari ng Diyos dahil siya may mabuting layunin. Ganun po ang ating maging mindset dapat, na kapag tayo nabibigo, palaging isipin natin na ipinapahintulot ng Diyos yun dahil siya may mabuting layunin sa buhay natin. At yun naman ang totoo. Lahat ng nabigo, lahat ng kabiguan dumanas ng mga karakter ng Biblia ay merong layunin ng Diyos. Kahit parang katulad nung sa pagbubulay ko, yung
yung babaeng masama sa Josue, yung nagpadala ang si Josue ng mga tiktik. Pero ang nagligtas sa kanila, yung masamang babae, yung patutot, minsan ginagamit ng Diyos yun. Pero ang maganda naman, doon sa patutot, ay naniwala akong siya nagsisi. Nakilala niya si Jesus, ang Diyos, at siya ay ginamit ng Diyos para sa pagliligtas. At ang maganda doon ay iniligtas ng Diyos ang kanyang buong angkan. Yun ang kanyang pakiusap na kung pwede ay iligtas ang kanyang buong angkan. Ang sabi, God is able to build us up. Kailangan lamang nating magpakumbaba, mga kapatid. Kilalanin ang ating pagkakasala, kilalanin na wala tayong magagawa, hiwalay sa Diyos. Ang kailangan ay pagsisihan at talikuran ng ating mga kasalanan, ayusin ang ating kaugnayan sa Diyos at muling sumunod sa Diyos. Sana'y nagkaroon ng malaking aral sa atin ang mga katotohanan ito ayon sa karanasan ni Pedro. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita.